Alright mga tol, good news po tayo ngayon dito patungkol po sa krudo o sa gasolina. Dahil sabi nga po ay lusot na sa House Committee ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin ang oil excise tax. No? Yan po yung panukala na nagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihang suspendihin ang oil excise tax, no? So lahat po 'yan pag-usapan natin ang epekto nito sa kasalukuyang presyo ng gasolina para diyan sa mga nagko-commute, nagtatrabaho o nagpapagasolina, no? Lahat ito ay good news po para sa atin. Pero bago po natin umpisahan lahat, make sure na pinindot mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Let's go! So, ayun nga mga tol, no? May good news nga tayo. Pero bago natin panoorin ito, no? Siguraduhin mo nakasubscribe ka at pinindot mo yung notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. And syempre, para makasali ka na rin sa ating libre, no? Libre lang po sumali sa ating monthly raffle. Magko-comment ka lang ng iyong pangalan dyan sa comment section na may kasamang heart emoji. At pagkatapos ay kasali ka na sa ating monthly raffle, no? Basta mag-comment lang po palagi sa ating mga videos. So yun na nga mga tol, no? Gaya ng sinabi po natin na sinabi natin kanina, panukalang bigyan ng Pangulo ng kapangyarihang suspindihin ang oil excise tax, lusot na po sa House Committee. Pakinggan po natin itong balita po na ito. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax sa krudo. Ganito yan eh. Kung wala kasing ipapataw na ganyan, tinatayang 6 na piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Likewise, approved. Sa inaprubahang substitute bill ng isang komite sa Kamara, pinapayagan ang Pangulo na suspindihin ang fuel excise tax ng hanggang 6 na buwan kung may isa sa dalawang kondisyon. Kung isang buwan ang $80 per barrel ang Dubai crude oil o kung may declaration of emergency na certified ng Energy Secretary. Hanggang December 31, 2028 lang epektibo ang panukala kung sakali. Pwede itong i-extend ng Congress but not more than 1 year. Pwede ring bawiin ng Kongreso at any point in time, even within the 6 months, pag nakikita rin ng Kongreso na hindi na ito necessary. Kailangan din mag-report ng Pangulo sa Kongreso tungkol sa implementasyon nito, kabilang ang nawalang kita sa gobyerno at ang epekto nito sa ekonomiya. Kapag sinuspindi ang excise tax sa mga produktong petrolyo, 6 pesos agad ang inaasahang bawas presyo sa litro ng diesel, 10 pesos naman sa litro ng gasolina. Malaking bagay, lalo't ngayong linggo lang, mahigit 24 pesos ang dagdag sa presyo ng litro ng diesel. Sabi ng mga oil company, matagal pa bago maramdaman ang pag-alis o pagbawas sa excise tax dahil nabayaran na nila ang naturang buwis bago pa makarating sa Pilipinas ang mga produktong petrolyo. Kaya dapat nila maubos muna ang stock na yon. The moment it reached the shores of the Philippines, the taxes and duties has already been settled. When you pass it today, the inventory tomorrow still has the paid excise. Pero yung padating pa lang, bukas, yun yung wala. It will be around 15 days. So, 15 to 20 days. bago maging effective, Yes. patay na ang kabayo. Diyos ko. It is correct, sir, na hindi po mararamdaman agad because we still have the inventory na bayad na po yung excise tax. Para ramdam agad sa pump prices, inirekomenda ng chairperson ng komite na gawing tax credit o ibawas na lang sa mga susunod na buwis ang nabayaran ng excise tax. Wala ito sa mismong panukalang batas,
pero pwedeng ilagay na lang sa implementing rules and regulation o gabay sa pagpapatupad ng batas. Upon the suspension declaration of the President, dapat the following day, effective siya immediately. Sakaling sertipikahang urgent ng Malacanang ang panukala, inaasahang maaaprubahan ito sa ikalawa, pati na sa ikatlot huling pagbasa bukas. Dahil nakatakdang mag-adjourn ang Kongreso sa March 21, sabi ni Senate President Tito Soto, posibleng magpatawag ng special session para aprubahan ang panukala. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Alright mga tol, narinig naman po natin yung balita, no? Pero bago po ako magsalita, tignan natin kung sino yung nagsalita po kanina. Binigyan po ba ng pangalan to? Okay, Independent Philippine Petroleum Companies Association. Kasi iniisip ko kung sa company ba siya ng anumang kumpanya na nagpapasok po ng gasolina o nagpoproseso ng gasolina sa ating bansa, no? Kasi may ilan po ako sa internet nakita na kahit dumating daw po itong ganito pong gipitan sa presyo ng gasolina, may ilan, no, isa hanggang dalawa na kumpanya na hindi nagtaas, no? Baga tumitingin sa pangangailangan ng publiko. Inisip ko rin kasi itong ibang mga tao, kung iisipin nila at meron silang mga sagot na order na o ano man yung tawag dito, yung gasolina o ano man yan, re-refine pa ba yan o ano man, meron na daw tax, kaya hindi kagad mararamdaman ng marami yon ayon sa paliwanag ng iba. Pero ako po yung nag-iisip-isip, gano'n ba karami in order na, no, na may tax. So naniwala ako majority of this news ay talagang good news kasi, 'di ba? Kaysa sa wala, 'di ba? Malaking tapyas din po 'yung kung mahigit sa 20 ang hindi nagdag, kalahati na po 'yung tinapyas sa porsyento kung hindi po ako nagkakamali, no? Kung 20 plus tapos may minus na 6 hanggang 10 piso, maaring mas mataas pa yan. Hindi natin alam kung ano yung actual na magiging implementation dyan. Abang-abang na lang po tayo, no? Anyway, ikaw, ano masasabi mo dito? At mukhang balita ko nga po, hindi na magtutuloy-tuloy ang gera sa Iran na inilunsad po ng USA, no? Subukan natin pag-usapan yan sa sunod na video po natin. Pero ngayon, sa gasolina, ano masasabi mo dito sa ginagawa ng ating gobyerno sa paglutas sa problema kasalukuyan sa gasolina? Comment down below and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell. See ya ulit sa susunod na video.